Kung kayo ay nakatutok sa politics o sa politika ng ating bansa, ay talagang makikita ninyo na buhay na ang mga pambabato ng putik, paninira, dahil maaaring ito ay maging sanhi ng kanilang pagkatalo. Ang tinutukoy ko ay ang mga politiko kapag itong kanilang mga nararamdaman at napipisil ay maaring manalo at sila ang maetsapuera. Dahil dito ay naroon na ang pagkaayos at paghahanda ng kanilang pagpapakilala sa ating bansa. At kapag mayroong bagong Pangulo, napapansin ninyo, ay pumapasok sa atin ang mga kaisipan na maaring baguhin ang ating sistema ng pamahalaan. At ngayon, ay dahil iba na naman ang ating Pangulo, bagong Pangulo, at yung dating isinusulong na bagong palitan ng ating saligang batas o magkaroon ng pagbabago ay natahimik. Bakit ba sinasabi na ang ating bansa ay baguhin ang saligang batas o mayroong dapat na ayusin? Dahil ang kanilang sinasabi ay hindi maganda o mahina ang ating saligang batas na naangkop para sa Pilipinas. Natatandaan ko na minsan ay nagkaroon ng usap-usapan, ano ba ang form of government, ano ba ang talagang mainam na pamahalaan sa mundong ito? Nariyan ang tinatawag natin na pamamahala ng mga hari, nariyan ang pamamahala ng presidente, nariyan ang pamamahala ng iba pang mga pinuno. Ano bang form of government ang ating dapat na makita? Katunayan ng sagot ay lahat ng pamahalaan na sinasabi nating iba't ibang anyo ng form of government, kung papansinin natin, lahat ay may problema. Lahat ay mayroong kaguluhan. Kaya masasabi natin na sa isang honest na nag-oobserba sa bawat bansa, even sabihin natin na ito ay first world country, minsan kapag mahihirap, ay sundin natin itong form of government ng mga mayayamang bansa. Ngunit kung titignan natin, maging sila ay masakit ang kanilang ulo at hanggang sa ngayon ay dumadaing ang mga pamunuan. Kaya anuman ang masasabi natin na pamunuan o anuman ang pamahalaan sa apat na sulok ng mundo, lahat ay mayroon tayong makikitang butas ng problema o masasabi nating kahinaan. Kaya anong solusyon? Saan tayo titingin ng tinatawag nating naaangkop na pamahalaan para sa tao? Ang awit 93, Psalm 93, ay patungkol sa paghahari ng Diyos. At kung mayroon tayong makikitang pamahalaan na para sa lahat ng sangkatauhan, para sa buong mundo, ito ang tamang pamamahala ng Diyos ay kilalaning hari, hindi lamang ng mga Israelita sa matandang tipan, hindi lamang ng mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, kundi bagaman ikaw ay Kristiyano o anuman ang iyong relihiyon, ikaw man ay kontra sa katuruan ng mga Israelita o ng mga Hudyo o maaring ayaw mong tanggapin na ang Kristyanismo ang tama o ang totoong relihiyon, lahat ng tao ay nasa ilalim ng pamamahala ng Diyos. At ipinapakita ng Kabanatang 93 na ang kanyang pamamahala bilang Diyos, siya ang hari ng mundo. At nais kong ating tignan ang awit 93. Pakinggan natin. Ito ang salita ng Diyos. Ang Panginoon ay naghahari. Siya'y nakasuot ng karilagan. Ang Panginoon ay nananamik. Siya'y nagbibikisan ng kalakasan. Ang sanlibutan
ay kanyang itinatag. Hindi ito matitinag. Ang trono mo ay natatag nung una. Ikaw ay mula sa walang pasimula. Ang mga baha ay tumaas, O Panginoon. Ang mga baha ay nagtaas ng kanilang ugong. Ang mga baha ay nagtaas ng kanilang mga alon. Higit na makapangyarihan kaysa dagundong ng maraming tubig, kaysa malalakas na hampas ng alon sa dagat, ang Panginoon sa itaas ay makapangyarihan. Ang iyong mga utos ay tiyak na tiyak. Ang kabanalan sa iyong sambahayan ay nararapat, O Panginoon, magpakailan man. Ito ang salita ng Diyos. Sa unang talata ay atin ang agad makikita na ang Panginoon ay siyang hari. Gumagawa tayo ng pag-aaral sa umagang ito at ang tinitignan natin ay ang aklat ng awit. At inyong matatandaan na kung merong isang aklat sa Biblia na madaling matagpuan. Alam niyo kung ano? Ang awit. Katulad kanina, yung scripture reading natin na Obadiah, ang hirap hanapin nun. Kasi isang pahina lang. Sana kung ang ibang churches, ang ibang iglesia ay nagbibigay ng page sa Biblia dahil meron silang mga Biblia sa church pews o kaya ay kung ano yung Biblia ng pastor o ng church na official Bible, ayun ang binibili. Kaya minsan, kapag hindi makita, nandun sa page na ganito. Pero ang awit, napakadaling makita. Alam niyo kung bakit? Nasa gitna ng Biblia. So, minsan iniisip ko, aksidente ba na ang awit o ang Psalms ay mailagay sa gitna ng Biblia? Sabi nga natin, walang aksidente sa Diyos. Maging ang pagkumpuni ng mga aklat sa Biblia ay naroon ang pangangalaga ng Diyos. Bakit nasa gitna ng Biblia ang awit? Katunayan, ang mga Israelita, ang awit, ang pinaka-sentro ng kanilang buhay at pananampalataya. Ang ibig kong sabihin, ang mga naroon na nakasulat sa awit ay naroon ang kanilang tuon. Ito ay isang tula, katunayan, pag nakita natin. Pero ang ibig sabihin ng salmo ay awit. Kaya isang tula na inaawit. At kung ito ay isang tula na inaawit at nasa gitna ng Biblia, na napakadaling madaling mahanap, kahit na ang bagong mananampalataya o hindi mananampalataya, di ba ugali natin, minsan pag kumuha tayong libro, doon kaagad tayo sa gitna, bumubukas, at naroon ang awit. At ito ay patungkol sa pagbibigay ng papuri, pagsamba, panalangin, pagdaing, pagtawag, pag-iyak, at paghingi ng tulong sa Panginoon. Ngayon, tayo ay nasa awit 93 na sinasabi ang Panginoon ay nagahari. Siya ay nakasuot ng karilagan. Ito ay nasa Book 4. Diba? Matatandaan natin na simula ng awit 90 ay makikita natin na ito ay nakalagay na ika-4 na aklat. Ang buong kabanatang 150 na chapters ay nakumpuni ng 5 aklat. At kapag tinitignan natin, ano ba ang saysay? O bakit ba meron tayong Book 1, Book 3, Book 2, Book 3, and Book 4, and Book 5? Ano ang kahalagahan nito? Ito ay hindi sabay-sabay na inilagay na para bang ang awit 1, kabanatang 1,
pagkatapos ng isang araw, awit kabanatang 2, pagkatapos ng 3 araw, hindi ganito ang pag-aayos ng aklat ng awit. May nagkumpuni nito, at kung bakit may pagkakahanay-hanay, ay upang ilagay ito sa napapanahon na karanasan ng mga Israelita. Kaya marami sa mga dalubhasa, sa tinatawag nating Old Testament scholars and commentators, at lalo na patungkol dito sa aklat ng awit, ang Book 4 ay ang panahon na ang mga Israelita ay nasa mga huling sandali na ng kanilang pagiging bihag. Alam natin ang kwento. Na dating sila ang kinakatakutan, kilabot ng bansa, ang bayang Israel, dahil si David ang kanilang hari, wala nang gusto makipag-away at makipagdigma sa kanila, lagi silang talo, at patuloy na lumalaganap ang kaharian ni David, at lalo na nung dumagdag si Solomon, na anak ni David, ay naging tanyag dahil sa kanyang talino, ay naging napakayaman ng bansang Israel. Ngunit, may sinabi ang Diyos, kung kayo ay lilihis sa aking kalooban, kung kayo ay patuloy na magmamarunong sa inyong kaisipan, ibababa ko kayo. Kaya pag nakita natin ang tugatog ni David sa kanyang paghahari, ay unti-unti itong bumabagsak dahil ang mga sumunod na hari ay lumihis sa kalooban ng Diyos. Kahit ang napakatalino at napakadunong na si Haring Solomon, na naging sanhi kung bakit sumobrang yaman ang Israel, ay dumausdos at bumagsak dahil sa pagsuway sa kalooban ng Diyos. At lahat ng nagiging hari ng Israel na galing sa lahi ni David ay unti-unti nang bumabagsak. At hanggang sa sila ay nilusob ng dayuhang bansa, ang Babyloniang napakalayo, at sila'y natalo, at ang hari at ang kanyang mga tauhan ay dinala sa Babylonia bilang bihag, at sila'y naging bihag ng napakatagal na panahon. 70 taon na sila'y bihag. Kung kaya't nasaan na ang kanilang kalakasan at pagmamalaki, nasaan na ang kanilang sinasabing kami ay magiting at makapangyarihang bansa, wala na. Ibig ng mga bansang dayuhan na talagang burahin ang kanilang pagkakilanlan ng Haring David noon ay kinakatakutan at ginagalang na mga karatig bansa. Sila ngayon ay mga taong walang pangalan. Sila ngayon ay bayan na walang may pagmamalaki. Pagkatapos ay ito'y nailagay sa ating pag-aaral, ang Panginoon ay hari. At ito ay panahon na sila ay pabalik na sa Jerusalem. O kaya sabi ng mga ibang scholars, ay ito na ang panahon na tinatawag na post-exilic, o ito na yung tapos na sila na bilanggo, at ngayon ay nagsisimula silang muli ikumpuni ang wasak na Jerusalem. Tandaan natin, wasak ang bakod ng Jerusalem. Kapag wasak ang bakod ng Jerusalem, wala kayong proteksyon. At pagkatapos, wasak din ang templo ng Jerusalem. Alam natin na sa Israelita, sa bayang Israel, ang templo ang pinakasentro ng kanilang buhay. Dahil nandoon nananahan ang Diyos. At kung nasaan ang presensya ng Diyos, naroon ang pagpapala. Ayun, ito yung wasak. At ang kanilang mga kayamanan na nasa templo ay kinamkam at ninakaw at dinala ng mga nanakop na bansa. At pagkatapos, pati yung mga dumadaan. Dahil wala na ang bakod, ay naubos ang magandang templong pinagmamalaki nila. Isipin ninyo, kung tama ang paglalagay ng panahon ng mga commentators na ito, masaya sila, ang mga Israelita, 70 years. Ang ibig sabihin, yung mga naging bihag
nung panahon na sila ay dinala sa Babylonia, patay na sila. Dahil 70 taon. Kaya itong babalik na ito, marahil, ay yung mga bata pa na dinala silang bihag. Matandaan nyo si Daniel, si Shadrach, si Meshach at si Abednego ay dinala rin. Sila ay mga binatilyo. Alam ba ninyo na si Daniel ay hindi na nakabalik sa Jerusalem? Hindi na niya nakita yung pagbabalik ng nila sa Jerusalem. Bakit? Wala na siya 70 years na yun. Ito ang mga susunod na henerasyon, pero itong susunod na henerasyon ay narinig nila ang kwento ng kanilang mga magulang, lolo't ninuno, kung gaano kaganda yung splendor and majesty ng Jerusalem at ng templo. At excited silang babalik sa Jerusalem. Pagkatapos, ay makita nilang wasak ang kanilang bayan. Anong gagawin niyo? Nawalan ba kayo ng pag-asa? Ano, importante ito sapagkat hindi lamang ito sa panahon ng mga Israelita, ito rin ay sa ating panahon ngayon. Bakit ba nawawalan ng pag-asa ang mga tao? Una, walang Diyos. Hindi nila kilala kung sino ang Diyos. Pero bakit nawawalan ng pag-asa ang mga Kristiyano? Itong tanong ko. Yung mga ibang tao na walang Diyos ay talagang mawawalan sila ng pag-asa. Bata ako, meron akong isang laging pinapanood na cartoons. Ewan ko kung naabutan niyo yun. Kung makaka-relate kayo rito, kasi edad ko kayo, si Tweety Bird. Meron siyang laging sinasabing, "Goodbye, cruel world." Yung laging tagline. Ang tingin niya sa mundo ay napakalupit. At ang ibig sabihin nun ay, magpapakamatay na ako. Magsi-suicide na ako, napakalupit. Hindi ako nagtataka kung ang mga taong hindi kilala ang Diyos ay ganun ang kanilang tingin. Napakalupit ng mundo. Napakalupit ng kasaysayan. Wala ng pag-asa. Pero kapag ang Kristiyano, ay ganito rin ang binubuka o inaawit o sinasabi, ay palagay ko ay dapat kang muling magpakumbaba at tignan kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Dahil ito, kung tama ang mga commentators na ito ang dating o ito yung petsa, ang kanilang nakikita ay kawalan ng pag-asa. At talagang wala silang pangalan at may pagmamalaki. Ngunit, ang kanilang sinasabi, ang Panginoon ay nagahari. Siya'y nakasuot ng karilagan. Ang Panginoon ay nananamit. Siya'y nabibigkisan ng kalakasan. Ang sanliputan ay kanyang itinatag. Hindi ito matitinag. Ang trono mo'y natatag noong una. Ikaw ay mula sa pawalang pasimula. Ganito ba natin tignan kung sino ang ating Diyos? Unang-una, ang Panginoon ay hari. Alam niyo yung kasabihan, ang utos ng hari ay hindi nababalik. At alam din naman natin kapag tayo ay kumontra o lumihis o hindi sumunod sa utos ng hari, tayo ay pwedeng makulong. Tayo ay maaring tawaging mga rebelde. Dahil ang kinakalaban natin ay ang utos ng hari. Sa usaping panlupa ang aking tinutukoy. Karapatan ba ng hari magbigay ng batas? Siyempre, siya ay hari. At kapag hindi sinunod ang batas, nilalabag natin ang batas, nilalabag natin ang hari. Ngunit ngayon, ay ipinapahayag ang Panginoon ay hindi lamang hari ng Amerika, ng Inglaterra, na mayayamang bansa. Ang Panginoon ay hari ng buong mundo. Paano natin tingnan ng Diyos? Natutulog? Walang pakialam? Mahina? Dito ay kanilang inaawit na ang Panginoon ay nakasuot ng karilagan. Na ang Panginoon
ay nagbibigkis ng kalakasan. Teka muna. Di ba si Yahweh ang Panginoon ng Israelita? Bakit sila naging bihag? Bakit parang nabura ang pangalan ni Yahweh nang sila ay bihag sa malayong bansa? Ganito kadalasan ng tao gumawa agad ng konklusyon. Oh, nasaan na yung Diyos mo? Eh, kung ang Diyos mo, Diyos mo, makapangyarihan, ba't ganyan ang buhay mo? Alam natin ang kwento dahil sa pasaway na pamumuhay. Kung bakit ang bayang Israel na dating tinitingala, ngayon ay iniilingan at kuminsan parang may sakit na nakakahawa na pinandidirihan. Ngunit ang awit na ito, itong awit 93, ay masasabi natin ito ay awit ng papuri sa Diyos at ipinapahayag na hindi lamang siya hari ng Israel, kundi siya ang hari ng buong mundo. Nakaka-challenge dahil kung mararamdaman natin ang kanilang karanasan at pagkatapos ay nakakalungkot yung kanilang kasalukuyang panahon kung sila ay nasa kanilang sariling bayan, and yet they would affirm that Yahweh rules over the earth. Kanilang talagang ipinagdidiinan at ipinapahayag si Yahweh ang siyang namamahala at namumuno sa buong mundo. Sa naging karanasan ng mga Hudyo na bumalik sa Jerusalem, na ito ay wasak, ay naging kaugalian nila na awitin itong awit 93 bago dumating ang Sabat. Tayo ngayon, ay tinatawag natin tayo ay Christian Sabbath. Hindi na tayo Sabadista, kundi tayo ay sumasamba ng araw ng Panginoon. At ang araw ng Panginoon ay linggo dahil ito ang araw ng kanyang pagkabuhay na muli. Kaya doon tayo nagsimula na kinikilala na ang pagtitipon natin bilang mga Kristyano ay nagsimula nang si Jesus ay nabuhay na muli mula sa libingan. At yun ay linggo. Kaya tayo ngayon ay nagtitipon at sumasamba ng linggo. At sa Biblia, ang tawag ay araw ng Panginoon. Ngayon, kung susundin natin ang practice ng mga Hudyo, ng tinatawag na Second Temple Period, at ito ay nasa kanilang kautusan, na ito ay inaawit na nila bago ng samba. Ang kung sa atin ay Sabado, ito na ang ating inaawit. Ang ibig sabihin, ganun kahalaga sa mga Israelita ang araw ng samba. At ganun kahalaga ang araw ng samba? Inihahanda na nila ang kanilang sarili, ang kanilang isipan, ang kanilang pagkatao. Bawa sa atin, Sabado pa lamang ay nakahanda na. Ano ang ginagawa ng mga taong walang Diyos pag Sabado? Wala nyo ano? Ano? Ano yun? Tagay, bro. Ano pa? Nambubulabog ng kapitbahay sa lakas ng tapos nagsiswimming daw sa mesa. Anong tawag doon? Uuwi ng puyat. Kaya tulog ng linggo. May natutulog ba? Pagod eh. Puyat. Kung kayo ay haharap kay President
Bongbong Marcos, palagay ko, isang linggo pa lang, tarantang-taranta na kayo. Ano ba susunod ko? Ano ba ang aking papagupit ba ako? Ano, papabunot ba ako ng kilay? Diba? O ano, papaunat ba ako ng balat? Tao lang yan. Pero kapag araw ng samba, mga kapatid, tayo maharap sa Diyos. Tayo maharap sa Hari. Makikita natin ang tamang pagkakilala kung sino ang Diyos ay magbabago ng ating pagsamba. Magbabago rin ito kung paano dumating ang araw ng samba. Kaya minsan, ang dami nating dahilan na pagod eh. Pastor, napagod ako. Pasensya na. Anong ginawa mo nung araw ng Sabado? Nag-unwind, nawindang, napagod. Kaya, online na lang. Dahil may online naman eh. And of course, kahit na ikaw ay nasa bahay, sa may camera, kahit kayo ay nasa bahay, nariyan ang Panginoon sa inyo. Kahit nasaan kayo ay hindi tayo makakatakas sa Panginoon. Ngunit, maliwanag na maging sa matandang tipan, ang samba sa Diyos ay pisikal na nagsasama-sama. In fact, kuminsan, tinatanong natin, may option naman. Diba? May option naman to worship the Lord ng online. Doon na lang ako. And yet, the Bible clearly teaches us that when God's people gather, they gather together ng mukhaan. And one thing that you would want to do kung talagang gusto nating galangin ang Diyos, kung talagang gusto nating parangalan ang Diyos, ang gagawin natin ay Sabado pa lang, ay naghahanda na tayo. Gurong charismatic ako, tatanong sa iyo, Amen? Paghahandaan natin, matutulog tayo na maaga, hindi na tayo magbababad sa Netflix, o ikaw ay gagawa ng marathon TV, para gising ang diwa, at hindi hikab ng hikab, dahil nasa harapan tayo ng Hari. Pagdating sa Book of Revelations, yung kahuli-huli ang aklat ng Biblia, ang tawag sa kanya, Hari ng mga hari. Si Jesus ang tinutukoy, Panginoon ng mga Panginoon. Tignan natin kung paano binalangkas itong 5 verses. 5 talata lamang ito. Ipinapakita sa sumunod na talata na siya ang hari ng buong mundo. At pagkatapos, ang pinapakita rin na siya ang hari maging ng karagatan. At masiba nyo sa may talatang 3, ang mga baha ay tumataas. So, Panginoon, ang mga baha ay nagtataas ng kanilang ugong, ang mga baha ay nagtataas ng kanilang mga alon. Hindi ko alam kung kayo ay seaman, kung kayo mga tripulante, at naranasan nyo kung gaano katataas ang alon kapag kayo ay nasa laot. At pag tinignan nyo ang paligid ay wala kundi, makita kundi pa na tubig. Ako ay may bayaw na isang seaman, siya ay isang chef sa isang napakasikat na cruise line. At kanyang tinanggihan for 10 years na siya ay ma-assign dito sa dinadaan na daanan, at iyon yung pagdaan ng siya sabi niya Bermuda Triangle. Sabi ko, totoo bang marami nawawala ng mga barko at eroplano? Sabi niya, kasi nawawala ang signal pagka ikaw ay pumupunta ron. Parang yung cellphone, meron tayong mga dead spot. Sabi niya, alam niyo ba, tawag niyo sa akin ay, Kuya, kung gaano kataas ang aming barko,
kung ihahambing mo sa isang building para itong 15th or 16th floor, meron pa yung mga cabin sa ilalim. Alam mo ba kung gaano kataas yung alon? Mas mataas pa sa aming barko. Kaya, siguro sabi niya, kaya nawawala ang signal ay dahil kapag ang barko ay bumaba, di ba ganun yun eh? Di ba? Pag bumaba at mas mataas yung alon, at makikita mo, dito rin ay mataas, ikaw ay nasa gitna, pag tumingin ka, kala mo, lulubog. Kaya nawawala ang signal. Nang sabi niya, kung mahina-hina ang loob mo, ay hindi ka pwedeng maging tripulante, hindi ka pwedeng maging seaman. Kung ikaw ay mayroong takot sa tubig. Sabi niya, pagkalaki-laki na nga ng aming barko, pag hinampas kami ng malakas na alon, gumagalaw pa rin kami. Nanginginig pa rin yung aming barko. Ngayon, tingnan niyo, ang sinasabi rito, ang mga bahay tumataas. Ang tubig ay tumataas. Ang alon ay tumataas. Katunayan, 3 beses sinabi ito. Sa talatang 3, ang mga bahay tumataas. Ang mga bahay nagtataas. Ang mga bahay nagtataas ng kanilang mga alon. Sa Biblia, kapag nababanggit at nauulit ng maikatlong beses, naroon ang diin na talagang nakakatakot ito. Alam na natin yung nangyaring tsunami sa atin, kung papaano winasak ang napakaraming bansa at maraming mga tao ang namatay. Yan ay isang halimbawa lamang ng puwersa ng current o ng puwersa ng karagatan o ng tubig. At nakakatakot. Ngunit gano'n man kataas at kalakas ang puwersa ng tubig, sabi sa verse 4, higit na makapangyarihan kaysa dagundong ng maraming tubig, kaysa malalakas na hampas ng alon sa dagat. Ang Panginoon sa itaas ay makapangyarihan. Nakita niyo ang paghahambing. Kung ikaw ay mag-o-observe sa nature, sa kalikasan, ang Panginoon ay mas mataas at mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng yan. Bakit? Dahil ang Panginoon ang may hawak ng mga yan. Dahil ang Panginoon ang siyang lumikha ng sanlibutan. Hindi pwedeng siya lumikha pagkatapos wala siyang kontrol. Nilikha niya ito at kaya niya itong kontrolin. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit hindi malubog-lubog ang lupa at kunin ng tubig? Kung tayo ay nasa beach, pagmasdan ninyo, high tide, pag high tide, yung pwesto natin ay dapat uurong tayo dahil kapag ang low tide ay kitang-kita natin ang magandang buhangin, pagka high tide ay yung tubig ay maabot sa atin, at kuminsan ay magugulat tayo, nandun na sa may bahay, kubo na kung saan tayo matutulog, nandun na ang tubig. Pero hanggang dun lang. Tapos yung hanggang dun lang. Pagtapos dun ay babalik. At pagtapos pagising natin sa umaga, balik uli sa low tide. Magandang uling tignan. Bakit ganito? Kung tinignan nyo yung sulat ni Job, kung kaya nyo akong sabayan, Job chapter 38. Verse 11. O kaya sa verse 8 muna tayo. Job 38, talatang 8. Hindi ko sasabihin ng page, kakaiba-iba tayo ng Biblia. Kaya, kabanatang 38 ng Job, simula talatang 8. O sinong nagsara ng mga pintuan ng karagatan? Nang ito'y magpumiglas mula sa sinapupunan. Nang gawin ko ang mga ulap na bihisan niyon.
mga malalalim na kadiliman na pinakabalot niyon. At nagtakda para doon ng mga hangganan. Ang point nito sino ang naglagay ng hangganan sa karagatan para ang kalupaan ay huwag matabunan ng karagatan? Ang Diyos. Yan ang talatang 8. At aking sinabi, ang Diyos ang nagsasalita, hanggang doon ka lang. Hanggang doon ka makakarating. At hindi ka nalalayo. At dito ay titigil ang iyong mga alon na palalo. Para bang yung alon na para bang sa malayo, nakita mong kayang matabunan ng isla, hanggang dyan ka lang. Ang Diyos. Napakaraming extended application na makikita natin dito. Dahil sinasabi natin, ang Panginoon, ang siyang hari, ang Panginoon, ang siyang hari ng buong sangkalupaan, at ang halimbawa ay yung karagatan. May mga pagkakataon talagang bumabaha at katulad ng tsunami, katulad ng pagbaha ng ang buong mundo ay lumubog. Panahon ni Noe, ngunit ang Diyos pa rin ang nag-utos ng umulan, tubig mula sa langit, tubig mula sa ilalim ng 40 araw at 40 gabi, kaya namatay ang lahat, maliban kay Noe at nandoon sa arko. Pero matapos yun, tingnan natin ang karagatan. Sino may control? Ang Diyos. Kaya't ipinapakita sa atin ang kapangyarihan ng Diyos. At pagdating sa verse 5, ang iyong mga utos ay tiyak na tiyak. Ang kabanalan sa iyong sambahayan ay nararapat o Panginoon magpakailanman. Sinabi ng banal na kasulatan, makikilala ng tao ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang nilikha. Yung tinatawag nating natural revelation. Diba, sa Awit, Kapitulo 11, ang the heavens declare your glory, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Pagtignan lang natin, sino ba ang naglagay ng orasan na hindi nalolobat, nasisikat ang araw, at pagkatapos ay lulubog din ang araw? Hindi nalolobat. Diba? Sino ang gumawa ng order na yun na may liwanag at may dilim? At pag bumunta tayo sa Genesis, ang Diyos. Siya ang naglagay ng araw at siya ang naglagay ng dilim. At ang Diyos ang naglagay ng mga liwanag pagdating ng kadiliman, ang Diyos. Kaya makikilala natin ang Diyos sa kanyang kalikasan. Ngunit mas makikilala natin ang Diyos kung siya ay nagsalita sa atin. At dito ay ipinapakita kung paano ipinahayag ng Diyos kung sino siya sa Israel. Alam niyo, hindi nagpahayag ang Diyos ng maliwanag sa ibang tao noon. Ito yung nagsimula kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, hanggang sa dumami ang salinlayan ng Israel. At dito, pinahayag ng Diyos ang kanyang kalooban. Kung kaya't ang maliwanag na salita ng Diyos na narinig nila ay sa bayang Israel. At dito ay sinasabi, alam nyo, minsan may tanong, bakit ba nilikha ng Diyos ang langit at lupa? Pag ba nilikha ng Diyos si Adan at si Eva, nalulungkot ba siya? Hindi. Kailanman ay hindi kailangan ng Diyos ng langit at lupa at ng tao. Dahil ang Diyos ay perpekto. And bakit niya kailangan lumikha ng mga ito? Bakit niya kinakailangan lumikha ng tao? Upang maibahagi niya ang kanyang pag-ibig
sa atin. Hanggang minsan na hindi natin maunawaan ang pag-ibig ng Diyos kung hindi siya magsasalita. At dito ay pinapahayag ng manunulat ng awit 93. Nakilala ka namin dahil ibinigay mo sa amin ang iyong salita. Kaya alam nyo na kung sino ang mga taong hindi nagmamahal sa Diyos, hindi binabasa ito. So, mahal ang Biblia eh. Libre po. Di ba? Libre. Bible app. Kaya nyo kadalas basahin ang salita ng hari. So, hindi ako marunong magbasa eh. May teacher po tayo. Meron siyang kaloob na magturo sa hindi marunong magbasa. Nakita ko yun kung paano matuto yung isang bata ng abakada. Pero kahit di tayo marunong magbasa, alam ba ninyo na inilagay ng Diyos ang kanyang utos sa puso't isipan natin? Alam niyo yun? Kaya nga yung mga no read, no write, nakukonsyensya. Bakit tayo nakukonsyensya? Yung konsyensyang yun ay dahil tayo ay nakukonsyensya ako eh. Tayo ay kinakausap ng ating konsyensya na mali ang ginagawa mo. Ano yung sukatan ng mali ng konsyensya natin? Ang batas ng Diyos na inilagay niya sa lahat ng tao. Hindi nagsimula yung kay Adan kasi ang lahat ng tao ay galing kay Adan. Nakita ba natin sa Bible yon? Wala po. Pero dahil si Adan ay nilikha ayon sa wangis at larawan ng Diyos, kala natin kung minsan ang binigay ng Diyos na utos ay isa lamang, huwag mo kakainin yung bunga ng punong kahoy. Yung batas ng Diyos ay nilagay niya sa kanyang budhi. At nung si Adan at si Eva ay pinalaya sa hardin ng Eden, hindi nawala yung batas ng Diyos sa budhi niya. Kaya nga sinabi ni Pablo, tingnan niyo yung mga pagano. Tingnan niyo yung mga taong hindi alam ang Ten Commandments. Tingnan niyo yung mga taong hindi alam ng mga Israelita. Pero bakit sila nakagagawa ng utos ng Diyos? Dahil walang kawala. Dahil kung tayo ay no read, no write, meron tayong budhi. Kinakausap tayo ng Diyos. Yung mga taong nasa bundok na hindi dinatnan ng misyonero, kinakausap sila ng Diyos sa kanilang budhi. Ngunit tayo, na tuwing araw ng Panginoon ay nakakatipon-tipon, kaya nga't pinakamahabang oras natin ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. Paumanhin, ganito kahaba mangaral, upang lalo nating marinig kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Ang inyong mga utos, sabi sa verse 5, ay tiyak na tiyak. Ang kabanalan sa iyong sambahayan ay nararapat, O Panginoon. Isang bagay ang hindi natin matututunan siguro kung hindi mangungusap ang Diyos ay ang kabanalan ng Diyos. Kapag sinabi natin kabanalan ng Diyos, hindi ito yung may bilog sa ibabaw ng ulo. Unang-una, kapag sinabi natin ang Diyos ay banal, ang ibig natin sabihin dito, ang Diyos ay hiwalay at naiiba. Kanino siya hiwalay at naiiba? Sa taong makasalanan. Kaya nga't napansin nyo, kinakailangan palayasin ng Diyos ang mag-asawang si Adan at si Eva sa hardin ng Eden dahil hindi na sila maaaring manahan pa doon dahil nilabag nila ang utos ng Diyos. Dahil sila ay nagkasala. Hindi na tayo pwede magsama. At mauunawaan natin ito kung naririnig natin ang pangangaral o nababasa natin ang salita ng Diyos. Kung kaya't makikita rin natin kung tayo ay tumatanggap ng salita ng Diyos, naliliwanagan ng salita ng Diyos, nakakapakinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Alam niyo, ibig sabihin nito, tayo ay nasa ilalim ng tipan ng Diyos. Dahil tingnan ninyo sa matandang tipan, sinong bansa lamang
ang pinahayagan ng Diyos ng kanyang 10 utos. Ang bayang Israel. Hindi ito inukit sa libro, inukit ito sa bato, pero narinig nila ang tinig ng Diyos at inukit ito ng Diyos sa batong daladalan, 2 tapyas na bato na daladala ni Moises, at magmula noon, kinakausap na ng Diyos si Moises at si Moises ay sumusulat na at mayroong aklat ng kautusan. Kanino ito ibinigay? Hindi sa lahat ng bansa. Hindi sa Israel. Dahil ang Diyos ay nakikipagtipan sa Israel. Ngunit nilabag nila ang utos ng Diyos. Ang ibig bang sabihin ng nilabag nila ang utos ng Diyos ay wala na ang utos ng Diyos? Ngayon, ang Diyos na mismo bumaba sa lupa at nagkatawang tao. Anong isang ngalan kay Jesus? Emmanuel. Ano ang ibig sabihin ng Emmanuel? Kasama natin ang Diyos. Nakita natin kung paano tumakbo ang plano ng Diyos. Ang utos ng Diyos na binigay niya sa Israel, na nilabag ng Israel. Kahit nakakita sila ng napakaraming mga himala, nilabag pa rin nila ang utos ng Diyos. Ngayon, ang Diyos na mismo ang siyang magdadala ng utos na ito para ipahayag sa mga tao sa katauhan ng Panginoong Jesucristo. Diyos na nagkatawang tao. Kaya kapag naririnig natin ang salita ng Diyos, ang ibig sabihin, tayo ay nasa ilalim ng tipan ng Diyos. Totoo, ang Diyos siyang hari ng lahat. Ang lahat ng tao ay dapat sumunod sa Kanya. Ngunit mayroong mga tao na binigay ng Diyos ang Kanyang salita dahil naroon ang nais ng Diyos na maranasan natin ang Kanyang walang hanggang pag-ibig at pagmamahal. Kaya kapag may dumarating na panahon ng pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi natin kinatatamaran ito. Kung mayroong pagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi natin sinasabing, hindi naman yan linggo eh. Lalo na kapag aaral ng samba, na naroon ng pangangaral. Ibig natin na mapakinggan sapagkat ito ay simbolo ng tipan ng Diyos sa Kanyang mga minamahal. Si Jesucristo nung sinabi niya sa Kanyang mga alagad, magmula ngayon, di ko na kayo tatawagin mga alipin. Anong sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad? Mula ngayon, tatawagin ko kayong aking mga kaibigan. Ipinakita ng Panginoong Yesus ang pagkakaiba ng alipin, servant, sa friends. Ang sabi ni Jesus, ang mga alipin, hindi nila alam kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ngunit kayo mga kaibigan ko, ay nauunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Dahil ipinapahayag ko sa inyo. Sa tuwing nakakarinig kayo ng pangangaral ng salita ng Diyos, alam ba ninyo kung ano ibig sabihin nun? Kung kayo ay hindi pa mananampalataya, nandun ang panawagan ng Panginoon. Lumapit kayo sa akin. Dahil ako'y mabuting hari. Ako'y mabuting hari sa mga sumusunod sa aking utos. Ako'y malupit na hari sa mga pasaway at hanggang sa ngayon ay nagmamatigas. Nabanggit kanina ang Roma 8:1, ang sino mang na kay Kristo ay isang bagong nilalang. Wala na ang dati. Kaya't sa paglapit natin, kung tayo ay mayroong ugnayan kay Jesus, ay hindi natin ito kinakatakutan. Ano ang gusto kong idiin sa awit 93? Ang Diyos ay soberano. Ang Diyos ay hari.
Pag nabanggit natin, o lagi niyong marinig na ang Diyos ay soberano, ang ibig sabihin, kontrolado ng Diyos ang nangyayari sa apat na sulok na mundong ito. At, kontrolado ng Diyos ang ating buhay. Kahit marapat lamang tayo ay sumunod sa Kanya. Kanina sinabi na ang iyong trono ay natatag noong una. Sa verse 2 ng awit 93. Ang iyong trono ay natatag noong una, ikaw ay mula sa walang pasimula. Kailan nagsimulang maghari ang Diyos? Noong una, nung walang pasimula. Ngayon ba'y naghahari ang Diyos? Oo. Kung naghahari ang Diyos, ang tanong ng iba, bakit laganap ang kasamaan? Ang kasamaan ay pagpapakitang sila ay rebelde sa haring makapangyarihan. Paano nyo tignan ang inyong buhay ngayon? Magmamarunong pa rin ba kayo dahil sinasabi nyo, ako ang magdidikta ng aking buhay? Mali. Merong Diyos na nagsasabi kung papaano tayo mamuhay sa ibabaw ng mundong ito. Ang kanyang trono ay hindi lumitaw lamang ng isang kabuti, ng isang araw. Ang kanyang paghahari ay simula noon ng pangwalang hanggang pasimula at hanggang sa pangwalang hanggang kinabukasan. Gaano kahalaga ang salita ng Diyos sa atin? At dito ay sinasabi, ang iyong utos ay tiyak na tiyak. Magugunaw ang lahat. Diba sinabi ni Jesus, magugunaw ang langit at lupa, mawawala ang lahat. Anong mananatili? Ang salita ng Diyos ang mananatili. Mauubos ang pera nyo. Minsan ang iba ay akala ang kinabukasan at katiyakan ay pumunta sa malayong bansa at mag-ipon ng kulay berding pera. Hindi yan ang tiyak. Ang kwento ng lolo ko, na kwento ng lolo ko, na yung mga mayayaman ng panahon, mayayaman ng mga unang panahon, nung dumating yung mga Hapon, yun daw piso ay naging walang halaga at ang pera ay nakalagay sa bayong. Isipin yung pera na nakalagay sa bayong na walang halaga. Dahil nung pumasok ang ikalawang pandigmaan. Palagay nyo, nasaan ang inyong tiyak na pinangahawakan? At pangatlong makita natin sinabi rito, ang kabanalan sa iyong sambahayan ay nararapat. Ang pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos ang nararapat. Sa matandang tipan, sinabi ng Diyos, Leviticus 19 verse 2, be holy because I, the Lord your God, am holy. Anong pamumuhay ang gawin natin? Yan ay Leviticus 19 verse 2. Dito ay sinabing, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong kalakasan mo. Ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay naiiba. Ang Diyos ay hiwalay. Kung kaya't ang Israel din ay tinawag at ihiwalay ng Diyos. Dahil ang nais ng Diyos ay ipahayag niya ang kanyang sarili sa bayang Israel. At ang utos ng Diyos sa bayang Israel, magpakabanal kayo. Kayo'y mamuhay ng hiwalay. Huwag kayong tumulad sa iba. Ang inyong tularan ay ako. Paano tayo mamuhay ngayon? Sino ang ating ginagaya? Sino yung inyong idolo na lagi niyong binabantayan at ginagaya? Yung mayayaman at matatagumpay sa panahong ito, o ang Diyos? At
At pagkatapos sinabi rin ng Diyos sa Leviticus 19, verse 18, love your neighbor as yourself. Kanina binasa natin yung Obadiah. Ang hatol na binigay ng Diyos sa Edomita, hindi nila tinulungan ang kanilang kapatid, kanilang kababayan. Wala silang pakialam. Ganito ba tayo ngayon tumingin? Wala akong pakialam. Buhay mo yan. Basta mahalaga, buhay ko lang ang aking titignan. Ano sinabi ni Jesus? Ang ikalawang pinakamahalagang utos ay ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Paano mong mamahalin ng Diyos nang di nakikita? Kung hindi mo mamahal ang kapatid mo na iyong nakikita. Kaya, kung sa church life, paano mo masasabing, mahal kita, Panginoon, nangaaway ka naman ng brothers and sisters in Christ? And lastly, gusto kong i-quote ang tatlong kilalang mga tao. Ang unang dalawang tao ay si Dr. J.D. Jones. Katunayan sila ay nilapitan ng mga periodista at para maglagay ng parabang phrase sa dyaryo, parabang encouragement sa mambabasa. Ito ay taong 1939. Kung alam niyo ang kasaysayan, yan ay First World War, World War I. At bago matapos ang taon, tayo New Year's resolution, humiling itong may-ari ng newspaper, gawa kayo ng article o encouragement sa mga tao. Si Dr. J.D. Jones ay nagsabi na kapag tayo dumadaan sa panahon ng kadiliman, at yung panahon na yun ay gera, World War I, at kung minsan ang tanong ay palakasan ng mga sundalo, bilangan ng mga tangke, o bilangan kung gaano karami ang ating mga kawal, at kung gaano karami ang machine guns, at ang term na yun nung araw ay yung Big Bertas, yung pandigmang weapon. At tumitingin tayo, ang kinabukasan natin ay nakasalalay sa mayaman at makapangyarihang bansa na maraming armas at maraming sundalo. Ang sabi ni J.D. Jones, hindi. Ang kinabukasan natin ay sa Diyos. At ito ang aking ipinangangaral, anuman ang panahon ng krisis, o anuman ang panahon ng kilabot, ang Diyos ay soberano. Si Dr. D.G. Campbell Morgan, ang ikalawang taong hinilingan na sumulat, ang sabi niya ito, and I will quote, "What is the message that was in the past and is still the one all-inclusive word that I am attempting to utter? It is that, to quote the old-fashioned phrase, of the sovereignty of God. I am firmly convinced that what I once heard you say is an abiding and inescapable truth, namely, the one fact is God. All other things are circumstances." Pinakamahalaga ay ang Diyos. Ang lahat ay nasa sideline lang. At si Abraham Kuyper is ang Dutch theologian. Siya rin ay Prime Minister ng Netherlands noong taong siya ay nagbigay ng address sa pagsisimula ng Free University sa Amsterdam. At ito ay petsang October 20, 1880. At ito ang kanyang sinabi, "There is not a square inch in the whole domain of our human life of which Christ, who is our sovereign of all, does not cry, 'Mine.'" Lahat tayo pag-aari ng Diyos.
tayo, ang hininga natin ay galing sa Diyos. Paano natin tugunan ang kagandahang loob ng Diyos? Lalo na kung ikaw ay isang born-again anak ng Diyos, na naliwanagan kasi Kristo ay namatay para sa iyo. Paano mo tugunan yun? And remember, tulad ng sinabi ni Kuyper, ang sabi ni Kristo, akin ka. Akin ka. Si R.C. Sproul, kanya sinabi, walang rebelding atom. Ibig sabihin, kayo gising noon sa science lecture, isang atom ay kumikilos ayon sa kapangyarihan at soberanong kamay ng Diyos. Walang aksidente na nangyayari sa mundong ito. Anawa, mga kapatid, ano man ang ating kalagayan, tandaan nyo, ang Diyos, ang Hari. Gano'n man kadilim ang iyong buhay, sa ngayon, ang Diyos ay naghahari pa rin sa madilim na panahon. Ano mang digmaan? Tayo naghihintay ng ikatlong digmaan. Tayo naghihintay kung anong magiging tugon ng ating karatig bansa. Anong tugon natin? Ang Diyos ay naghahari. Hindi tayo madidiktahan ng sirkumstansya. Tulad ng sinabi ni Campbell Morgan, the one fact is, God, all other things are circumstances. Kung hindi ka pa mananampalataya ngayon at narinig mo ang pangangaral na ito, ang ibig sabihin, hindi aksidenteng ikaw ay nakaupo, nakikinig sa video. Dahil pinararating sa iyo ng Diyos, siya ang hari. Pagmamatigas pa ba ang puso mo? Sasabihin mo, Panginoon, ikaw ang hari. Susunod ako sa iyo. Baguhin mo ako. Patawarin mo ako sa aking kasalanan. Mahabag ka sa akin. Dahil kung hindi kikilos ang Diyos sa buhay natin, patuloy tayong tatalikod at magmamatigas at magmamarunong. Sa atin na mga anak ng Diyos, ang tanging kapayapaan natin at pag-asa at katatagan, ano man ang ating pinagdadaanan, kahit siguro hirap na tayong huminga. Alam niyo yun, parang binibilang na yung ating hininga. Siguro magandang isang wiwikain natin hanggang sa huling hininga, ikaw ang aking hari. At pagtapos ng aking hininga, o Hari kong Jesus, ikaw ang aking unang makikita sa kaluwalhatian. Nalangin po tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa katuruang ito at pagpapaalala na anuman ang aming kasalukuyang kalagayan ngayon, ito pong taong 2024, itong buwan ng July, itong araw ng ikapito, July 7, 2024, ay maipahayag namin kayo ang hari. Kayo'y naghahari. Ang inyong trono ay naitatag noong walang pasimula. Kayo'y naghahari, ang inyong trono ay ngayon sa amin hanggang sa darating pang panahon. At kaming bilang inyong mga anak ay mapalala na sino makapaghihiwalay sa amin ng pag-ibig nyo sa inyong mga anak? Wala. Kung kaya't ito makapagbibigay sa amin ng kapayapaan sa gitna ng pagsubok at ng bagyo ng aming mga buhay. Tulungan nyo kami, Diyos, na huwag mawala ang katotohanan ito sa aming isipan at puso upang hindi kami madaling mahatak ng mga kaparaanan ng kamunduhan. Upang
agad kaming magsasabing hindi sa mga panghahatak ng kaparaanang walang bagay na makapagbibigay ng kaluwalhatian sa inyo. At mabilis na magsasabing oo para sa kaluwalhatian mo, Diyos. Kami susunod, magalak na susunod. Sa ngalan ni Jesus. Amen.